Si Satoru Gojo ang tinawag bilang pinakamalakas na sorcerer sa modernong panahon, samantalang si Yuta Okkotsu ang itinuturing na pumapangalawa sa kanya. Pareho silang nagtataglil ng sangkatarbang cursed energy at napagkalooban ng makapangyarihang cursed technique. Kaya, kapag nagsama si Gojo at Yuta, siguradong hindi sila basta-basta mapipigilan. Ginawang literal ang chapter 261 ng pagkasamang ito sapagkat naging isa talaga sila Yuta at Gojo matapos ilipat ng binata ang kanyang utak sa walang buhay na katawan ni Gojo. Nakakagulat ang plot twist na ito, kaya para maintindihan nyo ng mas maayos kung paano humantong ang lahat sa isang nakakabiglang pangyayari at para makita nyo kung magagamit nga ba ni Yuta ang mga kakayahan ni Gojo, tapusin nyo ang full chapter review na ito hanggang dulo. Nagsimula ang chapter 261 ng Jujutsu Kaisen sa eksena kung saan makikita natin si Yuji na hawak ang isa sa mga kamay ni Sukuna habang sinusubukang durugin ang puso nito. Matatandaan natin na napunta tayo sa kaganapang ito matapos magtagumpay si Todo na lituhin si Sukuna para mapatamaan ni Yuji ang King of Curses ng isang ataking pinapalakas ng Black Flash. Gigil na gigil si Yuji at gusto niya nang tapusin ang katunggali, lalo na noong naalala ang mukha ng kanyang namayapang kuya na si Choso. Sumigaw si Yuji dahil sa galit, habang si Sukuna naman ay gumawa ng hand sign at binigkas ang mga katagang Domin Expansion. Bagamat natapos niyang gawin ang lahat ng ito, hindi nagbukas ang Malevolent Shrine sapagkat napatigil bigla si Sukuna matapos makita ang isang figura ng taong nakatayo malapit sa kanila. Ang taong ito ay walang iba kundi si Satoru Gojo. Inisip ni Sukuna kung totoo ngang si Gojo ang kanyang nakikita, pero agad niyang inalis ang paniniwalang ito sa kanyang isipan sapagkat sinabi niyang imposibleng mabuhay si Gojo. Ilang beses nang sinabi ni Sukuna na patay na si Satoru Gojo, maraming hindi naniniwala dito sapagkat madami pa ding humahawak sa pag-asang magagamot nila Shoko si Gojo at makakabalik ito sa laban katulad ng ginawa niya ngayon. Nahawi ng tuluyan ang usok na nasa paligid ni Gojo dulot ng malakas na hangin. Pero bukod dito, nahawi din ng bahagya ang kanyang buhok na nagtatakip sa kanyang noo at nagtatago sa tahi na meron ang kanyang ulo. Ang markang ito ay kapareho ng mga tahing makikita sa noo ng mga sorcerers na pinaglilipatan ng cursed user na si Kenjaku. Sa madaling salita, maiisip mo talaga na nagawa ni Kenjaku na makalipat sa katawan ni Gojo. Nanlaki ang mata ni Sukuna. Si Todo naman ay tinitigan ng maigi si Gojo. At si Yuji ay tumalsik ilang metro mula kay Sukuna matapos siyang suntukin ito. Bagamat nagulat, napangiti bigla ang King of Curses habang kaharap si Gojo at sinabing masyado niyang minaliit ang sorcerer sapagkat hindi naisip ni Sukuna na kayang gawin ito ng katunggali. Hindi niya tinutukoy dito si Gojo o si Kenjaku sapagkat tinawag ni Sukuna ang Gojo ang kanyang kaharap sa pangalang Yuta Okkotsu. Kung tititigan ng maigi, makikita mo talaga na ang pagkakaguhit sa paraan ng pagtingin at sa detalye ng mukha ni Gojo sa eksenang ito ay may pagkakahawig kay Yuta. Pero hindi ito ang dahilan kaya agad siyang nakilala ni Sukuna sapagkat ang galing ng King of Curses sa pagbasa ng cursed energy ang maaaring tumulong sa kanya para malamang si Yuta ang gumagamit sa katawan ni Gojo. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan makikita natin ang anti-Sukuna squad sa rooftop ng isang gusali. Kabilang dito si Maki na nagtanong kung gagana ba talaga ang plano ni Yuta. Sinabi naman ni Hakari na pwede nilang subukan ang plano kung wala na silang pwedeng asahan sa pakikipaglaban kay Sukuna. Inulit ni Panda ang pinag-uusapan nilang plano. Ayon dito, sa oras na matalo si Gojo at namatay, kakainin ni Rika ang katawan ni Kenjaku para makopya mula dito ang kakayahang sumalib sa katawan ng ibang sorcerer upang magawa ni Yuta na mailipat ang kanyang utak sa bangkay ni Satoru Gojo at magamit ang limitless na tinataglay ng sorcerer. Kakayahang magpapalaki ng tsansa nilang manalo kontra kay Sukuna. Tinanong ni Kusakabe kung bakit hindi na lamang kopyahin ni Yuta ang limitless ni Gojo. Sinagot siya ni Shoko sa pagkasabing hindi ito magagamit ni Yuta kung wala ang Six Eyes. Kaya, sinuhistyo ni Kusakabe na kopyahin ni Yuta ang mga mata ni Gojo. Sinagot muli siya ni Shoko sa pagpunto na imposible ito sapagkat ang Six Eyes ay hindi isang curse technique kaya hindi ito maaaring makopya. Matatandaan na ang Six Eyes ay isang espesyal na regalo na naipagkaloob ng kapalaran sa angka ng mga Gojo. Nakukuha lamang ito ng isang miyembro ng pamilya at napapasa sa susunod na miyembro matapos mamatay ang kasalukuyang nagmamay-ari. Kaya imposibleng magamit ang Six Eyes lalo na kung hindi ito kusang naibigay ng kapalaran.
Ngunit, maaaring dahil si Satoru Gojo pa rin ito na gumagamit ng utak ni Yuta na natili ang Six Eyes at magagamit pa rin ito ng binatang sorcerer na parang normal. Tinanong ni Maki kung anong mangyayari kay Yuta matapos ang 5 minuto o ang limitasyon sa oras kung kailan lamang pwedeng gamitin ni Yuta ang curse technique na kanyang nakopya. Sinabi ni Yuta na hindi niya alam. Dahil dito, hinulaan ni Mei ang mangyayari sa pag-isa-isa ng posibilidad. Ayon sa babae, kung ang body swapping technique ni Kenjaku ay kailangang tuloy-tuloy gamitin para manatili sa katawan ng kanyang pinaglipatan, mamamatay si Yuta matapos ang 5 minuto. Kung ang body swapping technique naman ay merong epekto na tatagal ng ilang oras kada gamit, hindi magiging mabilis pero siguradong mamamatay pa rin si Yuta. At kung ang body swapping technique naman ay isang single-use technique, pwedeng gamitin ni Yuta ang limitless hanggang kailan niya gusto. Subalit, hindi na niya magagamit ang original na curse technique at mabubuhay na siya sa katawan ni Satoru Gojo. Sumagot si Yuta sa pagkasabing batid niya na maaaring ito na ang huling pag-asa, kaya lalabanan niya muna si Sukuna sa loob ng kanyang Domin expansion at kung hindi siya manalo sa King of Curses, lilipat siya sa katawan ni Gojo. Nagalit si Maki sa nilahad ng kaibigan. Sinabi ng babae na huwag magsalita si Yuta na parang pabor silang lahat sa kanyang plano. Sumang-ayon si Kusakabe kay Maki sa pagkasabing kailangan nilang manatiling maging makatao sa kanilang mga plano. Nagtaas ng boses si Yuta sa pagtatanong kung para saan pa ang pagiging makatao. Kinakalaban nila ang pinakamalakas na sorcerer sa kasaysayan at kung matatalo nila si Sukuna matapos nilang piliing maging halimaw, gagawin ito ni Yuta. Naiintindihan ko ang pinupunto dito ni Kusakabe sapagkat ang isipin nga naman ng isang ideya na gagamit sila ng bangkay ng isang tao lalo na ang katawan ng matalik na kaibigan nilang si Gojo ay sobrang brutal at sokdulan. Ngunit sa kabilang banda, tama din si Yuta sapagkat mas mabuti na ito kaysa mamatay ang maraming tao dahil kay Sukuna. Sumigaw si Maki sa pagkasabing nag-aalala sila para kay Yuta. Sinang-ayunan nito ni Toge pero sumigaw din si Yuta sa pagtatanong kung nag-aalala din ba sila kay Gojo sapagkat lahat sila ay inaasa ang lahat sa pagiging halimaw ni Gojo. Ibig sabihin, kapag nawala ang kanilang guro, kailangan merong pumalit sa kanya sa kanilang grupo. At kung walang may kayang gumawa nito, si Yuta ang magpapakahalimaw para sa kanilang lahat. Sinabi ni Maki na, don't, joke lang. Walang nakasagot sa mga sinabi ni Yuta, kaya desidido na ang binata sa paglipat sa katawan ni Gojo sa oras na mamatay ito. Napalitan muli ang pahina ng kabanata sa eksena kung saan makikita sila Gojo at Yuta na naglalakad sa isang pasilyo. Sinabi na ng binata sa kanyang guro ang plano at nagulat siyang ayos lamang ito dito. Ayon kay Gojo, wala siyang pakialam sa kanyang walang buhay na katawan sapagkat wala naman siyang planong matalo. Ang kawalan ng pake ni Gojo sa kanyang katawan matapos mamatay ay kapareho ng kawalan ng interes ni Sukuna sa kanyang bangkay kung sakaling matalo siya sa laban. Siguro, ganito ang prinsipyo ng mga taong palaging nananalo sa isang duelo. Sa dulo ng pasilyo, makikita ang naghihintay na sila Maki, Panda at Toge. Niyaya na sila ni Yuta na umuwi pero lahat sila ay tumanggi. Iginiit ni Gojo na kailangang umalis na ang apat sapagkat magiging madugo ang mga susunod na mangyayari at ayaw niyang makita ito ng kanyang mga estudyante. Bukod doon, hindi din sigurado si Gojo kung tama ang kanyang gagawin pero naniniwala siya na kapag inubos niya ang lahat ng taong nasa loob ng silid, si Principal Gakuganji na lamang ang matitira para mamuno sa mga sorcerers at tiyak na hindi na mauulit ang naganap matapos ang Shibuya incident. Sa madaling salita, ang silid na pinuntahan nila Gojo ay ang kwarto sa loob ng Jujutsu Headquarters kung nasaan ang mga patay gutom na higher-ups. Matatandaan na pinaslang ni Kenjaku ang ilang miyembro nito at ang iba naman ay nanatiling buhay subalit wala pa rin ginawa sa pagkasaayos ng Jujutsu Society. Sila ang mga taong nasa likod ng kamatayan ni Principal Yaga, ang nag-utos kay Yuta para patayin si Yuji, at ang nagpigil sa mga sorcerers na palayain si Gojo mula sa Prison Realm. Huli nating nakita ang mga higher-ups sa chapter 223 kung saan lahat sila ay duguan at wala ng buhay. Hindi sinabi kung sino ang gumawa nito. Pinagsuspetsahan natin noon na si Gojo at ngayon nga ay kinumpirma ng kwento na ang sorcerer nga ang pumatay sa matatandang pinuno ng Jujutsu Society. Bago pumasok si Gojo sa silid, sinabi ni Yuta na huwag magpapakahalimaw si Gojo ng mag-isa.
Pumasok ng tuluyan ng sorcerer sa silid at sinagot niya ang kanyang estudyante sa pagkasabing imposible ang hinihiling ni Yuta sapagkat kailangan niyang humabol dahil napag-iwanan na siya noon. Kung inyong babalikan, hindi nagpakahalimaw si Gojo noong nakaharap niya si Geto kaya bigo siyang mapaslang ang matalik na kaibigan. Nagresulta ang tagpong ito sa napakaraming masasamang pangyayari sa Jujutsu Society. Lumipat ang eksena ng kabanata kung saan makikita natin ang kaling game player na si Rin Amayi na ipinapamalas ang kanyang curse technique sa harapan nila Shoko at Arata. Nagpalabas ang sorcerer sa kanyang kamay ng isang pagkain na parang gelatin. Paliwanag ni Rin, may kakayahan siyang paramihin ang glucose sa kanyang katawan at palabasin ito mula sa kanyang kamay. Ngunit kapag nasosobrahan siya sa paggawa nito, nanghihina si Rin dahil sa hypoglycemia o pagbaba ng sugar. Ang glucose ay isang uri ng asukal na matatagpuan sa ating dugo. Dito nanggagaling ang enerhiya na ginagamit ng ating cells. Dahil sa kapakinabangang meron ng glucose, tinanong ni Shoko kung kaya din ba ni Rin na ipasok sa katawan ng tao ang glucose. Sinabi ng sorcerer na sa tingin niya ay kaya niya itong gawin. Dulot nito, inutusan siya ni Shoko na sumama sa kanila ni Arata Nita sa medical team. Bibigyan ni Rin sila Shoko at Arata ng glucose sapagkat nauubos ang enerhiya na meron sila sa kalagitnaan ng pagbibigay lunas sa mga sagutan nilang kasama. Masayang tinanggap ni Rin ang tungkulin. Ang sunod na eksenang ipinakita ay ang tagpo matapos mahati ni Sukuna ang katawan ni Yuta sa pamamagitan ng World Cutting Slash. Nakahiga ang binata sa operating bed habang sa Arata naman ay nanlalaki ang mata habang tinititigan ang kalagayan ni Yuta. Sinabi ni Arata na ang kanyang curse technique ay tutulong para hindi lumala ang pinsala ng kanyang pasyente pero sa kalagayan ni Yuta mukhang wala pa ring silbi ang kakayahan ni Arata. Si Arata ay may curse technique na tinatawag bilang painkiller, isang abilidad na pumipigil sa pinsala ng kanyang mga pasyente na lumala o mas maging kritikal. Binabawasan din nito ang nararamdamang sakit ng kahit na sino kaya malaki ang maiaabag nito habang binibigyang lunas sa mga sugatan nilang kasama. Sinabi ni Arata na katulad ni Gojo na hati sa dalawa ang katawan ni Yuta. Pero sa sitwasyon ng binata, imposibleng matulungan pa siya ni Arata o ng reverse curse technique ni Shoko. Maaaring mas malala ang tinamo ni Yuta na pinsala kumpara kay Gojo dahil mas malapit si Sukuna kay Yuta noong binitawan nito ang World Cutting Slash. Bukod dito, gamit rin ng King of Curses ang kanyang orihinal na katawan kaya natural na mas malakas siya noong hinarap niya sila Yuta. Nagkamalay ang binatang sorcerer. Sinabi nito na nagising siya dahil sa tulong ng cursed energy ni Rika. Pero kahit ito ay hindi na sapat kaya pinakausapan na niya si Shoko na gawin na ang paglipat ng kanyang utak patungo sa katawan ni Gojo. Napapikit si Shoko at sinabi kay Yuta na ang bangkay ni Gojo ay napagdugtong na nila. Pero sa oras na mailipat ang utak ng binata, kinakailangan niyang gamitin agad ang kanyang reverse cursed energy upang pagalingin ang kanyang sarili. Sobrang sakit siguro ito para kay Shoko sapagkat kapag inalis na niya ang utak ni Gojo sa katawan nito, parang tinatanggap na rin ng babae na wala na talaga ang kanyang kaibigan. Kahit mistulang nakalimutan na siya ni Gojo, tinuturing pa rin ni Shoko na matalik na kaibigan ng sorcerer. Kasama niya ito at si Geto sa pagpasok sa Jujutsu High at nakakalungkot na naiwan siyang mag-isa dahil pumanaw na ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Mahirap tanggapin na maaaring ang kabanatang ito ang kumpirmasyon sa kamatayan ni Satoru Gojo. Katulad ng karamihan, umasa ako na babalik ang pinakamalakas na sorcerer sa modernong panahon. Pero siguro, nagdesisyon si Gege na tapusin na talaga ang kwento ni Gojo sapagkat may kagaya ni Yuta na kailangang magpatuloy sa kanyang nasimulan. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan at dito makikita nating sabay na binuksan ni Yuta at Sukuna ang kanilang mga Domin expansion. Ayon sa kabanata, ang paraan upang talunin ng malevolent shrine ni Sukuna ay nagawang maipakita ni Gojo sa kanyang mga estudyante. Nasaksihan ito ni Yuta at gagamitin na niya ito kontra kay Sukuna. Sa huling pahina ng kabanata, makikita natin si Sukuna at Yuta na matagumpay na nabuksan ang kanilang mga Domin expansion. Si Sukuna ay nagawang matawag ang incomplete malevolent shrine na meron siya kaya unti-unting nabubuo ang nilalang na mukhang cursed spirit. At si Yuta naman na gumagamit ng katawan ni Gojo ay napalabas ng walang mintis ang unlimited void kaya binalot ng kadiliman ng kanyang paligid. Ang limitless sa kabila ng lakas ay isa sa pinakakomplikadong curse technique na meron ng istorya kaya maaaring masubok ang kakayahan ni Yuta sa paggamit ng abilidad. Ngunit malaki pa rin ang tsansa niyang manalo kontra kay Sukuna sapagkat hindi pa rin magamit ng King of Curses ang kanyang curse technique.
Alam din ni Yuta ang kahinaan ng Malevolent Shrine at nagagawa ng binata na pakinabangan ng Unlimited Void. Kaya, siguradong may paglalagyan si Sukuna sa oras na magkamali siya ng aksyon, habang kalaban si Yuta na gumagamit ng katawan ni Gojo. Sa tingin nyo mga idol, magagawa kaya ni Yuta na matalo si Sukuna o mauulit lamang ng King of Curses ang pagtalo niya sa dalawang malakas na sorcerer na ngayon ay lumalaban na bilang iisa? Gusto kong marinig ang inyong opinyon dahil pag-uusapan natin yan sa susunod kong video. Shoutout muna kanila: Asher Dane Isiha, Jeff Lauzon, Estin Vitug, pati na rin kanila MJ De Guzman, CJ Yap, Kyle Echano. Ito po ang full chapter review sa chapter 261 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!